Sa isang mabagyong gabi sa kastilyo ng Demon Lord ipinatawag ng pinuno ang kanyang apat na general si Ermander ang Flaming God Sylphid ang Storm Conjurer Jinnom ang Edgy Emon Knight at isang hindi inaasahang bagong dating ang tagapag-alaga na Diyos ng Tubig na tinawag mula sa ibang kaharian. Sa gulat ng lahat ang napili ay isang average na loser smelly salaryman si Uchimura. Ngunit ang buhay ni Uchimura ay malayo sa kakaiba. Pagkatapos ng graduation siya ay walang sawang naghahanap ng trabaho hanggang sa mapunta siya sa isang posisyon. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap ibinasura siya ng kanyang amo bilang tulad ng pagtingin sa iyo ng iyong mga magulang. Bagamat ipinadala si Uchimura sa ibang bansa upang pangasiwaan ang pagtatayo ng isang pabrika isang nakakatakot na gawain ang nagawa niya sa kabila ng labis na pagkapagod. Gayunpaman sa halip na kilalanin binigyan siya ng isa pang mapaghamong proyekto. Dahil sa pagod at panghihina ng loob natagpuan ni Uchimura ang kanyang sarili na nakaupo sa tabi ng kalsada humihinga ng malalim hanggang sa ang kanyang tiket sa isang bagong aksidente sa buhay ay naghatid sa kanya sa bagong mundong ito. Hindi tulad ng tipikal na Ice Sky Hero na tinatanggap ng mga Diyosa o pari si Uchimura ay direktang dumaong sa harap ng Demon Lord na nakatayo doon ng may panganib. Hindi nag-aksaya ng oras ang Demon Lord na ipaliwanag ang kanyang layunin. Nais niyang magsilbi si Uchimura bilang isa sa malaking apat na general sa kanyang hukbo kahit na binigyan siya ng titulong dayuhan sa ibang bansa. Ngunit naguguluhan si Uchimura kung bakit pinili ng Demon Lord ang isang tulad niya gayong may malinaw na mas mahusay na mga pagpipilian. Ang Demon Lord gayunpaman ay nagpahayag na siya ay nagsagawa ng isang malawak na background check at humanga sa hindi kinikilalang mga tagumpay at walang humpay na etika sa trabaho ni Uchimura. Habang flattered sa pamamagitan ng pagkilala Uchimura pa rin mag-atubiling sumali. Pinatamis ng Demon Lord ang alok sa pamamagitan ng nakakaakit na mga perks isang malaking sweldo ang autoridad ng isang direktor ng kumpanya ang kalayaan na bumuo ng kanyang sariling koponan at ilang snow demon chicks para pumalakpak. Bilang pangwakas na katiyakan ipinangako niya na kapag tumanggi si Uchimura ligtas niyang ibabalik siya sa kanyang mundo kahit na siya ay ipagpalagay na patay na. Naantig sa hindi inaasahang paggalang na ito si Uchimura ay natokso ngunit nag-alinlangan sa kanyang pagiging karapat-dapat dahil sa kanyang nakaraan. Nang maramdaman ang kanyang pag-aalinlangan ibinasura ng Demon Lord ang mga kritiko ng Earth bilang mga hanggal na hindi pinahahalagahan ang pagsusumikap. Bumangon mula sa kanyang trono masigasig niyang idineklara ang kanyang intensyon na tulungan si Uchimura na i-unlock ang kanyang buong potensyal na ngako na magkakasama silang makakamit ang kadakilaan. Bago sumagot si Uchimura sumabad si Ermander nagpahayag ng pagdududa tungkol sa isang tao lamang na nagsisilbing general. Sina Sylphid at Genom ang kanyang mga alalahanin. Upang ayusin ang usapin ng Demon Lord ay nagmungkahi ng isang pagsubok upang patunayan ang halaga ni Uchimura. Pag walang bahala sa mga utos inatake ni Ermander si Uchimura nang may napakalakas na kapangyarihan na nawala ng malay. Ang Demon Lord ay namagitan nilinaw na ang lakas ni Uchimura ay nasa kanyang talino hindi pisikal na lakas. Inihayag niya ang kanyang plano na pag-isahin ang mga kalapit na lahi tulad ng mga salamander at werewolves ngunit kulang ang mga bihasang negosyador para sa gawain. Upang subukan si Uchimura inatasan niya siya na hikayatin ang mga Minotaur na sumali sa Demon Army. Nag-aatubili naghanda si Uchimura para sa misyon kasama si Ermander. Habang nasa daan walang humpay siyang tinutuya tinawag siyang mabagal at mahina. Bagamat natatakot na alala ni Uchimura ang mga salita ng Demon Lord at nagpa siyang patunayan ang kanyang sarili. Nang marating nila ang silid ng pinuno ng Minotaur ang malalaking pinto lamang ang halos makabasag ng pasya ni Uchimura. Tinukso siya ni Ermander nagbabala sa pagsalakay ng Minotaur ngunit siya mismo ang nagbukas ng mga pinto. Tinatawag ang kanyang lakas ng loob pumasok si Uchimura at sinalubong siya ng walang iba kundi ang kanyang maluwalhating ina. Humakbang si Ermander na sinasabing kaya niya ang negosasyon. Gayunpaman ang kanyang kumpiyansa ay mabilis na nahukay sa kaguluhan ng ang kanyang walang pakundangan na diskarte ay naging isang mainit na pagtatalo. Ang pinuno si Lord Talies sa huli ay pinalaya sila. Sinubukan ni Ermander na iligtas ang mukha iginiit na epektibo ang kanyang diskarte at tinanggihan lamang ni Talies ang kanilang mga termino. Dahil sa pagod ngunit hindi napigilan nagpasya si Uchimura na nasa kanya na ang patunayan ang kanyang halaga at magtagumpay kung saan nabigo ang iba. Nang marinig ang galit na pag-ungol ng pinuno ng Minotaur nagpasya si Uchimura na umatras pansamantala at bumalik mamaya na may plano.
Pinagmumultuhan ng nakakatakot na imahe ni Talles, pinilit ni Uchimura na mag-focus. Sa isang malapit na bar lumitaw ang mga alaala ng kanyang mga araw ng sweldo, ang mga kliyente na paulit-ulit na humindi ngunit kalaunan ay sumang-ayon pagkatapos ng patuloy na pagsisikap. Dahil sa inspirasyon tinapos niya ang kanyang inumin, nagpa siyang lapitan muli si Talles gamit ang isang bagong diskarte. Samantala iniulat ni Ermender ang di umano'y kabiguan ni Uchimura sa Demon Lord na humimok ng pasensya. Nag-aalinlangan nagmadali siyang bumalik sa silid ni Talles kung saan nakita niya si Uchimura na may hawak na isang sako ng dayami na tinawag niyang basura. Nalilito tinanong niya ang tungkol sa kanyang intensyon, ngunit ipinaliwanag niya na ang dayami ay mahalaga para sa susunod na pakikipag-usap nila ni Talles. Nang iwaksi niya ang ideya nito, nagbabala na imposibleng makipag-ayos si Talles, mahinahon siyang tiniyak ni Uchimura. Ipinaliwanag niya na ang negosasyon ay hindi tungkol sa paglupag sa isang kliyente ngunit tungkol sa pagtulay sa cognitive gap sa pagitan ng magkabilang partido. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagbuo ng tiwala simula sa direktang komunikasyon at pakikipag-ugnay sa mata. Sa kabila ng mga pagdududa ni Ermender, pumasok si Uchimura sa silid ni Talles nang may kumpiyansa, magkahawak kamay na nangangakong gagawin ang mga bagay-bagay. Nang makita ni Ermender ang kanyang bagong determinasyon, na pagtanto ni Ermender na hindi na siya ang mahiyaing nagdududa sa sarili na lalaki na una niyang nakilala. Kinaumagahan pumasok si Ermender sa silid ni Talles matapos na walang narinig na update sa buong gabi. Sa loob nakita niya ang dayami na nakakalat sa lahat ng dako at ipinagpalagay na nangyari ang negosasyon ni Uchimura. Sa kanyang pagtataka, isiniwalat ni Uchimura na si Talles ay pumunta upang makipagkita sa Demon Lord para tapusin ang kanilang alyansa. Nabigla hiniling niyang malaman kung paano niya ito nakamit ng napakabilis. Ipinaliwanag ni Uchimura na si Talles ay palaging bukas sa mga negosasyon, ngunit lihim na balang araw ay tinatanggihan ang mga alok upang subukan ang katatagan ni Ermender. Ang kanyang pagkainip at pagkahilig sa bagyo ay humantong sa kanya upang maniwala na ang mga negosasyon ay nabigo sa bawat pagkakataon. Si Uchimura gayunpaman ay gumawa ng ibang paraan. Ginugol niya ang gabi sa pag-unawa sa mga alalahanin ni Talles at paggamit ng mahinahon patuloy na pag-uusap upang bumuo ng tiwala at makahanap ng karaniwang batayan. Nang maglaon, bumalik si Talles at ang Demon Lord na kinumpirma ang alyansa. Humingi ng paumanhin si Talles sa kanyang naunang puot at pinuri ang mahusay na paghawak ni Uchimura sa mga negosasyon. Nag-alok ng mahigpit na pakikipagkamay, ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat. Dahil humanga, idineklara ng Demon Lord na tagumpay ang pagsubok ni Uchimura at opisyal na itinalaga siya bilang isa sa Big Four Generals. Bilang simbolo ng kanyang bagong posisyon, binigyan ng Demon Lord si Uchimura ng gintong Pulse Heiress na minarkahan ang simula ng kanyang tungkulin bilang sugo sa ibang bansa ng kaharian. Bagamat nag-aalinlangan pa rin si Ermender tungkol sa mga kakayahan ni Uchimura, malungkot niyang kinilala ang kanyang tagumpay. Sa maraming mga negosasyon sa hinaharap, ang dalawa ay umalis ng magkasama. Sa pagmamasid sa kanilang namumuong pagtutulungan ng magkakasama, ang Demon Lord ay nakaramdam ng pag-asa na si Uchimura at ang kanyang mga general ay maglalapit sa kanyang hukbo sa sukdulang potensyal nito. Nagsisimula ng mag-adjust si Uchimura sa kanyang tungkulin bilang isang Demon General. Masarap magkaroon ng sariling opisina at supportive superior, pero parang hindi pamilyar ang lugar na ito. Dahil opisyal na siyang isa sa mga general, nagpa siyang magpakilala sa iba. Tumungo siya sa silid ni Sylphid, kumatok at nagulat siya nang may sumagot na babae. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang katulong ni Sylphid at ipinaalam sa kanya na masyadong abala si Sylphid upang makipagkita. Bagamat nabigo, na iintindihan ni Uchimura at nagpaplanong subukan muli sa ibang pagkakataon. Bago siya makaalis, lumapit si Ermender na may dala-dalang balita. May gawain para sa kanya ang Demon Lord. Gusto ng Demon Lord na tumulong si Uchimura na makakuha ng suporta mula sa kalapit na mga demi-human na bansa para palakasin ang Demon Army. Kabilang sa kanila ang tribo ng Ogre ay susi dahil ang kanilang kapangyarihang militar ay karibal ng Demon Army. Ang Demon Lord ay naglalayo na makipag-ayos sa isang alyansa, ngunit ang mga Ogres ay kilala bilang matitinding negosyador. Gayunpaman, sa paghawak ni Uchimura sa sitwasyon, tiwala ang Demon Lord na makakamit ang isang kasunduan at bibigyan siya ng buong awtoridad sa mga alok ng Ermender na samahan siya sa tribong Ogre.
Gayunpaman iginiit ni Uchimura na makilala muna si Genome habang pinamumunuan niya ang Demi-Human Division at maaaring may kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa mga ogres. Pumayag si Armender ngunit tumanggi siyang lapitan si Genome dahil sa matagal ng sama ng loob sa halip ay nag-aalok na tingnan ang mga karwahe habang nakikipag-usap sa kanya si Uchimura. Pagkatapos ay tumungo siya sa lugar ng pagsasanay kung saan pinangangasiwaan ni Genome ang isang sesyon. Doon humanga si Uchimura sa husay sa pakikipaglaban at mataas na moral ng kanyang mga tauhan. Pagkatapos ng pagsasanay nagtanong si Uchimura tungkol sa tribo ng ogre ngunit ipinahayag niya na wala siyang gaanong alam ngunit mahirap lamang makipag-usap ang kanilang pinuno na si ogre na ginagawang mahirap ang mga negosasyon. Hindi na siya nag-aalok ng karagdagang tulong na nagsasabi na hindi siya kailanman makakatrabaho ni Armender at hiniling si Uchimura na umalis. Habang siya ay tumalikod upang umalis si Uchimura ay nagulat nang makita si Armender sa likod niya at nagtanong kung bakit siya naruroon at kung bakit siya nagagalit. Ipinaliwanag ni Armender na dumating siya upang tingnan siya pagkatapos ng mga karwahe ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang pagkabigo nang makita si Genome. Sa kalaunan narating nina Uchimura at Armender ang kastilyo ng ogre ngunit napahinto sila sa tarangkahan at sinabihang maghintay ng pahintulot na makapasok. Natagpuan ni Armender na walang katotohanan na sila ay pinananatili sa labas ng napakatagal ngunit si Uchimura pamilyar sa taktika na ito ay nagpapaliwanag na sinusubukan ni ogre na itapon sila at guluhin ang mga negosasyon. Pilit na pinipigilan ni Armender ang kanyang galit ngunit bago siya kumilos dumating ang katulong ni ogre at pinapasok sila sa loob. Pagpasok nila napansin ni Uchimura kung gaano suot ang armor ng ogre. Sa silid ng trono nagsimulang magsalita si Armender ngunit hamarang si ogre pinaalis sila. Ipinahayag niya na hindi siya makikinig maliban kung sumuko sila hinihiling na patayin nila ang kanilang pinuno ang Demon Lord bilang bahagi ng deal. Galit na galit si Armender at handang sumabog ngunit hinawakan ni Uchimura ang kanyang kamay hinihimok siyang manatiling kalmado. Ipinaliwanag niya na ang ogre ay baiting sa kanila at ang reaksyon ng galit ay maglalaro sa kanyang mga kamay. Magalang na ipinaalam ni Uchimura kay ogre na lalabas sila para sa maikling pag-uusap. Sa labas inilabas ni Armender ang kanyang pagkabigo minumura si ogre. Tiniyak ni Uchimura sa kanya na dapat silang manatiling maayos. Ang panunukso ni ogre ay isang taktika upang maiwasan ang mga negosasyon habang sinisisi ang pagkabigo sa kanila. Ngayong naiintindihan na niya ang intensyon ni ogre sinubukan ni Armender na pakalmayan ang sarili ngunit nananatili siyang balisa sa pang-iinsulto nito sa Demon Lord. Biglang lumitaw ang anak na babae ng ogre si Orl at nagpakilala. Humingi siya ng tulong sa pagharap sa kanyang ama at dinala sila sa isang bakanting silid. Doon ipinaliwanag niya ang kaitikot-takot na sitwasyon ng tribong ogre. Ang kanilang impluwensya at lakas sa mga demi-human ay kumukupas at marami ang nahihirapang maghanap ng pagkain. Ngunit naramdaman na nina Uchimura at Armender na may mali sa suot na kagamitan ng ogre at sa malamig na kapaligiran sa kastilyo. Pagkatapos ay isiniwalat ni Orl na may sakit si ogre at lumalala ang kanyang kalagayan. Kung siya ay mamatay sa ilalim ng mga pangyayaring ito ay maaaring magpahiwatig ng katapusan para sa tribo. Desperado humingi siya ng tulong kay Uchimura. Bagamat nakikiramay pinagalitan siya ni Uchimura dahil sa napakadaling pagbunyag ng mga kritikal na impormasyon. Bilang anak ng pinuno dapat siyang maging maingat sa kung sino ang kanyang pinagkakatiwalaan. Iginiit ni Orl na pinagkakatiwalaan niya ang karakter ni Uchimura at pagkatapos ay gumawa ng isang nakakagulat na kahilingan. Hiniling niya sa kanya na pakasalan siya upang iligtas ang tribo. Si Uchimura ay natigilan habang si Armender ay umuusok sa galit. Pero seryoso si Orl. Naniniwala siya na ang pagpapakasal sa isang taong may kakayahan tulad ni Uchimura ang tanging paraan para masiguro ang kinabukasan ng tribo. Sinubukan ni Uchimura na pigilan siya ngunit determinado si Orl kahit na nag-aalok na pakasalan siya kaagad. Mariin siyang pinigilan ni Armender. Nang gabing iyon nag-isip si Uchimura kung paano ay navigate ang walang katiyakang sitwasyon. Ang mga ogres ay tumanggi na makipag-ayos at ang presyon ay tumataas. Upang malinis ang kanyang isip nagpasya siyang bumisita sa isang bar. Si Uchimura ay nakaupong mag-isa nagmamasid habang ang isang naisip na bersyon ng Armender ay nakipagtalo sa bartender kung ang mga gorilla o mga leon ay mas malamig.
Habang alam ni Uchimura na madaling talunin ng gorilla ang isang leon, iginiit ni Ermander na ang mga leon ay mas mataas dahil ang kanilang grupo ay tinatawag na isang pagmamataas. Nawala ng ulirat si Uchimura sa debate at gumawa siya ng matalinong plano. Kinaumagahan maagang ginaising ni Uchimura si Ermander humingi ng tawad sa nakaraang araw at humingi ng tulong sa negosasyon. Napakahalaga ng kanilang unang paghinto. Kung matagumpay haantong ito kay Ogre na humiling ng isang pulong. Makalipas ang isang linggo ipinatawag sina Uchimura at Ermander sa silid ng trono ng pinuno. Gaya ng inaasahan na galit si Ogre nang malaman na ang ibang mga tribo ay nakipag-alyansa sa Demon Army. Isang linggo bago nito ibinahagi ni Uchimura ang kanyang diskarte kay Ermander. Sa halip na subukang kumbansihin ang tribo ng Ogre nang direkta magre-recruit sila ng mas maliliit na tribo. Ang mga tribong ito na nakikipagpunyagi sa kakapusan sa pagkain ay maaaring maimpluwensyahan ng mga alok ng suporta. Nag-alinlangan si Ermander sa tagumpay ng plano ngunit mahusay itong gumana. Iniangkop ni Uchimura ang isang taktika na ginamit niya noon sa Earth na nagtatarget sa mas maliliit na kumpanya na lumikha ng demand mula sa mas malalaking kumpanya na hindi gustong maiwan. Ang alyansa sa pagitan ng nakapalibot na demi-humans at ng Demon Army ay nag-trigger ng reaksyon mula kay Ogre. Maingat na nilero ni Uchimura ang sitwasyon na sinasabing ang pakikipag-alyansa sa mas maliliit na grupo ay para lamang tulungan sila sa kanilang mga pakikibaka. Lalo nitong ikinagalit si Ogre dahil hindi niya pinahintulutan ang anumang negosasyon. Nagsimula ang lahat gaya ng plano ni Uchimura. Dahil sa galit ni Ogre mas madali siyang manipulahin. Upang palakihin ang mga bagay banayad na ipinahiwatig ni Uchimura na ang mga alyansa ay hindi lamang ang kanyang ideya at binanggit ang pagkakasangkot ni Orl. Nagulat sa ginawa ng kanyang anak hinarap siya ni Ogre ngunit ipinaliwanag ni Orl na kailangan ito para sa kaligtasan ng tribo. Ang pagbabago ng mga panahon kasama ng edad ni Ogre at bumababang kalusugan ay nangangailangan ng pagbagay. Pagkatapos ay iminungkahi ng Chimera ang isang alternatibo, isang partnership sa halip na buong katapatan sa Demon Army. Kahit na ito ay isang bluff, ang pag-frame nito bilang isang pantay na kaayusan ay umapela sa pagmamataas ng pinuno. Humingi ng panahon si Ogre para makapag-isip at pagkaraan ng ilang araw ipinaalam ni Orl kay Uchimura na pumayag ang kanyang ama sa alyansa. Habang si Uchimura ay nasiyahan sa kinalabasan, mayroon siyang isa pang gawain mula sa Demon Lord, ang pagpili ng isang katulong. Isinaalang-alang niya si Ermander ngunit hindi niya naintindihan at naging awkward sa paligid niya. Samantala si Orl na nagpapasalamat sa kanyang tulong sa pagpapabuti ng diplomasya ng kanyang ama ay nag-alok na maging kanyang katulong, sinamantala ang pagkakataong tinanggap ni Uchimura na sabik na sinang-ayunan ni Orl. Gayunpaman nainggit si Ermander at tumanggi siyang kilalanin si Uchimura na iniwan siyang naguguluhan sa kanyang pag-uugali. Bumisita si Orl kay Uchimura sa kanyang opisina upang iulat na matagumpay ang negosasyon sa tribong Bearman. Ipinapalam din niya sa kanya ang tungkol sa isang paparating na seremonya ng parangal kung saan siya ay kikilalanin para sa kanyang mga kontribusyon sa paglago ng Demon Army. Si Uchimura na hindi pa nakatanggap ng parangal ay nagpapahayag ng pananabik tungkol sa okasyon. Nang maglaon binisita siya ni Ermander na may dalang sinigang, isang pangunahing pagkain ng mga demonyo. Nahanap ni Uchimura ang lugaw na mura at binanggit ang kanyang pananabik sa karne. Nang marinig ito, iminungkahi ni Ermander na sabay silang manghuli. Inihayag din niya na nakatanggap sila ng kahilingan na alisin ang isang mapanganib na mahiwagang hayop na pumatay ng 5 demi-human. Tinangka ng mga orc na harapin ito ngunit nakita nilang napakalakas nito na nag-udyok sa kanila na humingi ng tulong sa Demon Army. Habang naghahanap sila, itinuro ni Ermander ang ilang mga kabute at ipinaliwanag na ang mga orc ay inatake habang sinusubukang tipunin ang mga ito. Biglang lumitaw ang halimaw sa likuran nila na ikinagulat ni Uchimura. Tiniyak sa kanya ni Ermander na haharapin niya ito. Naghatid siya ng malakas na sipa sa halimaw ngunit mabilis itong nakabawi at sinisingil siya. Sa pag-iwas sa pag-atake nito, sinimulan niya itong hampasin ngunit napansin ni Uchimura na ang kanyang mga welga ay kulang sa kapangyarihang pumatay na kailangan upang talunin ito. Isinasaalang-alang niya na maaaring kailangan niya ng sandata ngunit sa halip nagpasya si Ermander na ilabas ang kanyang buong lakas. Nag-transform ang kanyang gauntlet at nagbabala siya na kakailanganin ng oras para makabawi ang kanyang magic, pagkatapos ngunit naniniwala siyang ito ang tanging paraan upang talunin ang halimaw.
Nang muli itong sumisingil hinawakan niya ang mga pangil nito pinaikot-ikot ang katawan nito at agad na pinatay. Dinadala nila ang mga labi ng hayop sa mga orc na nagdiriwang ng pagkatalo nito. Ang isa sa mga orc ay nag-aalok ng binti ng hayop kay Erminder at tinanong ni Uchimura kung maaari niya itong lutuin. Kumpiyansa niyang sinabi na kaya niya na nagpaplanong ihain ito sa apoy. Inaasahan ng isang mahusay na inihanda na steak si Uchimura ay nabigla ng paimpol niyang pasabugan ang karne gamit ang kanyang apoy at idineklara itong handa. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan sinubukan niya ang sinunog na karne at halos hindi ito nakakain. Nang makita ang isang oven sa malapit nagtanong si Uchimura tungkol dito ngunit ipinaliwanag ni Erminder na ito ay mahal at kakaunti ang mga mapagkukunan tulad ng asin na ginagawang isang hamon ang tamang pagluluto. Hindi napigilan nagpasya si Uchimura na gamitin ang oven upang lutuin ang karne mismo. Kapag handa na inihain niya ito sa lahat at namangha sila sa sobrang sarap nito. Nag-aalok siya na turuan sila kung paano magluto ng maayos ngunit nagbabala si Erminder na maaaring mapababa nito ang katayuan ng Big Four. Tumutugon si Uchimura sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na ang pag-unlad ng isang sibilisasyon ay masusukat sa pamamagitan ng mga gawin nito sa pagkain. Sinabi niya na ang kakulangan ng kaalaman sa culinary ng mga orc ay nagpapakita ng kanilang kakulangan sa mapagkukunan. Sumasang-ayon si Erminder sa kanyang pagtatasa na kinikilala na ang kanilang bansa ay mas mahina kaysa sa mga nakapaligid na bansa at kailangan ang mga pagbabago. Kalaunan ng gabing iyon habang naghahanda silang bumalik si Erminder ay nag-conjure ng bowl ang apoy upang liwanagan ang kanilang landas at maiwasan ang mga mabangis na hayop. Binanggit niya na ang mga demi-human ay hindi maaaring gumamit ng magic kaya't si Uchimura ay nagtataka kung si Sylphid ay isang demonyo o isang demi-human. Ipinaliwanag ni Erminder na hindi siya sigurado dahil hindi dumidalo si Sylphid sa kanilang mga pagpupulong ngunit ipinapalagay niya na siya ay isang demonyo dahil maaari siyang gumamit ng magic. Habang sumusulong sila dinala ni Uchimura ang kanyang kamakailang pakikipaglaban sa isang mahiwagang hayop na itinuturo na nahirapan siya dahil sa kakulangan ng tamang kagamitan. Kinikilala niya na ang kanyang magic ay nangangailangan ng oras upang mabawi at iminumungkahi na gumamit siya ng mga armas o magsuot ng baluti sa halip na magaan na damit. Si Erminder ay halatang nabalisa at ibinunyag na nakita niyang nakakainsulto ang mga sinabi nito. Dahil sa pagkabigo sinabihan niya siya na hintayin ang mga orc na ay escort siya pabalik na nagpapaliwanag na ang kanyang pagtuon sa kahusayan ay sumasalungat sa kultura ng demonyo. Bago pa man siya makasagot ay tumalon na siya palayo na nag-iisip kung bakit siya nagagalit. Habang iniisip niyang sundan siya ang tunog ng mga mabangis na hayop sa kagubatan ay nakakumbinsi sa kanya na umatras sa Orc Village. Kinabukasan nagulat si Uchimura sa hari ng demonyo na nagtatanong kung bakit hindi siya bumalik kasama si Erminder. Nagsimulang mag-alinlangan si Uchimura sa kanyang pwesto sa malaking apat ngunit pinayuhan siya ng hari ng demonyo na makipagkasundo sa kanya sa paniniwalang lalawak nito ang kanyang pananaw sa mundo. Habang pinag-iisipan ni Uchimura ang galit ni Erminder pinagmamasdan niya ang lungsod na pansin ang pinaghalong demi-humans at mga demonyo. Nagiging curious siya kung bakit nagsusuot ang mga demonyo ng mga nakasisiwalat na kasuotan at naaalala niya na sila lang ang may kakayahang gumamit ng mahika. Pagkatapos ng ilang pananaliksik nalaman niya na ang isang maskuladong katawan ay isang simbolo ng pagmamataas para sa mga demonyo habang sinasanay nila ang kanilang mga katawan upang mapahusay ang kanilang mahiwagang kapangyarihan. Ang kanilang pagpili ng mga nagsisiwalat na damit ay nagpapakita ng kanilang pagnanais na ipakita ang kanilang lakas. Napagtanto ito na unawaan ni Uchimura na ang kanyang mungkahi kay Erminder na magsuot ng armor ay nakakasakit dahil ito ay nagpapahiwatig na dapat niyang itago ang kanyang katawan. Samantala tumakbo si Erminder kay Orl na nagpuputol ng kahoy. Nagtapat siya kay Orl nag-aalala na hindi siya gusto ni Uchimura dahil hindi niya pinuri ang kanyang pangangatawan. Tiniyak siya ni Orl na itinuro na si Uchimura ay hindi nag-iisip na parang mga demonyo at maaaring hindi maintindihan ang kanyang damit. Pinayuhan niya si Erminder na huwag mag-alala dahil si Uchimura ay isang mabuting tao sa puso. Nang maglaon si Uchimura na kumakain sa bar ay nagpupuri sa luto ng bartender. Habang nakikita niya ang ngiti ng papuri ng bartender mayroon siyang epiphany. Nagmamadaling hanapin si Erminder sinabi niya sa kanya na mayroon itong kahangahangang pangangatawan. Si Erminder na tuwang-tuwa sa papuri ay umamin na noon pa man ay gusto niyang kilalanin niya ang kanyang katawan.
Gayunpaman mabilis na naging awkward ang sandali at humingi ng paumanhin si Uchimura sa pagkakasala sa kanya kanina. Humihingi din ng paumanhin si Arminder dahil iniwan siyang mag-isa sa kagubatan. Ipinahayag ni Uchimura ang kanyang pagnanais na maging kaparehan niya na ikinabigla niya habang binibigyang kahulugan niya ito bilang isang romantikong pagtatapat. Gayunpaman ipinahayag na gusto lang niyang magpatuloy sa pagtatrabaho sa tabi niya. Sa seremonya ng paggawad pinuri ng Demon King si Uchimura para sa kanyang matagumpay na negosasyon sa ibang mga lahi at binigyan siya ng Magic Stone bilang gantimpala. Gayunpaman iginiit ni Uchimura na karapat-dapat ito kay Arminder at inaalok ito sa kanya. Dahil sa gulat na misinterpret niya ang kilos bilang isang pampublikong panukala at pinagalitan siya sa paggawa nito sa harap ng lahat. Samantala si Belinda na nagmamasid mula sa malayo ay napagtanto na sa wakas ay iginagalang na ng mga demonyo si Uchimura. Sa kabila ng papuri at pagkilalang natanggap ni Uchimura nang muli niyang makilala ang kanyang amo, lumuhad siya at humingi ng isa pang pagkakataon sa takot na may nakalimutan siya. Ang Demon King ay tumugon na ang tunay na problema ni Uchimura ay ang kanyang kawalan ng kakayahan na kilalanin ang kanyang sariling tagumpay at ang kanyang kawalan ng tiwala. Pagbabago ng paksa bumaling ang Demon King sa Foreign Affairs Manager, humihingi ng kanyang opinyon sa relasyon sa pagitan ng demons at demi-humans. Itinuro ng manager na ang pangunahing isyu ay ang pagkakaiba sa mga kakayahan. Ang mga demonyo ay nagkaroon ng isang kalamangan sa lipunan dahil sa kanilang mahika na iniiwan ang demi-humans na marginalized. Sumangayon ng Demon King na binanggit na iilan lamang sa mga lahi ang maaaring gumamit ng mahika na siyang dahilan kung bakit kailangan si Uchimura. Ang kanyang gawain ay upang makahanap ng isang paraan upang magbigay ng magic sa lahat na binabawasan ang hindi pagkakapantay-pantay. Nagpapasalamat sa pagkakataon na alala ni Uchimura na habang siya mismo ay kulang sa magic, ipinagkatiwala sa kanya ng Demon King ang isang magic stone upang pag-aralan sa tulong ni Sylphid ang Storm Archmage. Gayunpaman binigyan siya ng babala na maaaring mahirap katrabaho si Sylphid. Pagkatapos ng pagpupulong umalis si Uchimura at naabutan si Armander na sumilip sa paligid at ipinapalagay na maayos ang pag-usad ng kanyang gawain. Determinado ipinagpatuloy ni Uchimura ang kanyang pananaliksik kung paano gamitin ang napakalaking kapangyarihan ng artifact. Samantala dinalhan siya ni Orl ng tsaa, napansin niya kung gaano siya pagod dahil sa sobrang trabaho niya. Iminungkahi niya na umalis siya ng maaga upang maiwasan ang pagka-burnout, ngunit tiniyak ni Uchimura na katatapos lang niya. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung ang demi-humans ay makakakuha ng mahika tulad ng mga demonyo. Kinumpirma niya na posible ito, ngunit nangangailangan ito ng likas na talento. Ang mahiwagang bato lamang ay hindi magiging sapat. Napagtatanto na kailangan niya ng mas malalim na kaalaman, nagpasya siyang direktang hanapin si Sylphid. Ipinatawag ang kanyang pasya, pumunta siya sa silid ng Archmage, ngunit sinalubong siya ng kanyang katulong na si Belinda na hindi siya nakilala noong una. Dahil sa kahihiyan inalala niya ang dati nilang pag-uusap at humingi ng paumanhin sa hindi niya pagkilala sa isang mataas na opisyal. Gayunpaman ipinaalam niya sa kanya na wala si Sylphid. Nagprotesta si Uchimura, ipinaalala sa kanya na mayroon silang naka-schedule na pagpupulong, ngunit nanindigan siya, nangako na aabisuhan siya sa sandaling bumalik si Sylphid. Habang sinusubukan niyang isara ang pinto, hinaranggan niya ito ng kanyang paa, iginiit na mag-usap sila kaagad. Samantala si Armander ay patuloy na nanunood mula sa malayo, na inis nang makitang pumasok si Uchimura sa silid ng ibang babae. Si Belinda na naiinip ay hinimok siya na magmadali dahil mayroon siyang iba pang mga responsibilidad. Walang pag-aaksaya ng oras, direktang hinarap siya ni Uchimura na nagsasabi na pinaghihinalaan niya na siya talaga si Sylphid. Sinuportahan niya ang kanyang claim sa tatlong dahilan. Una, nagsuot siya ng salamin na hindi pangkaraniwan para sa mga demonyo na kilala sa kanilang mga pambihirang pisikal na kakayahan na nagmumungkahi na sila ay para lamang palabas. Pangalawa, walang Belinda na nakalista sa mga talaan ng Demon Army. Pangatlo, binalaan siya ng amo nila na baka magkaila si Sylphid para makaiwas sa trabaho. Na-corner sa wakas ay inamin ni Belinda ang katotohanan. Isa talaga siya sa apat na general. Pagkatapos ay tinanong ni Uchimura kung bakit siya nagtatago at nagbibihis bilang isang babae. Ipinaliwanag ni Sylphid na sa kanyang tunay na anyo palagi siyang binubomba ng mga tao ng trabaho. Dagdag pa, wala siyang interes na makipagtulungan sa mga tao kahit nasa ilalim ng mga utos dahil nakaharap na siya sa isang mahirap na magic stone noon at wala nang pagnanais na gawin iyon muli.
Gayunpaman dahil nakita ni Uchimura sa pamamagitan ng kanyang pagbabalat kayo nagpasya si Sylphid na pagpapatawa sa kanya. Inilagay niya ang isang aparato sa mesa ang base nito ay gawa sa isang itim na mineral na nagsagawa ng mahika ng mahusay na naka-embed sa mga dilaw na bato na nagpapahintulot sa iba't ibang mga spellang. Ang Sylphid ay gumugol ng maraming taon sa pagbuo nito. Sabik si Uchimura na gawin ito ng maramihan ngunit binalaan siya ni Sylphid na ang bawat unit ay nagkakahalaga ng 10 milyon dahil sa pambihira ng mga magic stone. Ang kanyang huling payo, sumuko ka lang walang magagawang solusyon. Sa pagtanggi na tanggapin ang pagkatalo si Uchimura ay gumawa ng plano upang malampasan ang tusong salamangkero. Napagtanto niya na ang mga gastos ay maaaring mabawasan ng husto sa pamamagitan ng paggamit ng isang magic stone sa halip na marami kahit na ang ibig sabihin nito ay isang spell lang ang magagawa ng device sa halip na ilan. Naintriga ang konsepto kay Sylphid dahil sinasalamin nito ang isang diskarte na nakita ni Uchimura sa sarili niyang mundo kung saan aalisin ng mga kumpanya ang mga feature upang lumikha ng mas murang bersyon ng isang produkto. Sumangayon si Sylphid na ang pagpapasimple sa disenyo ay gagawing mas abot kaya ang device na binanggit na walang nakaisip nito noon pa. Sinamantala ang pagkakataon ibinigay ni Uchimura ang kanyang mahiwagang bato sa salamangkero na humihiling ng isang prototype. Sa pagbangon sa hamon ang Storm Archmage ay nagpahayag ng isang nakatagong pagawaan at ipinahayag na siya ay magtatrabaho sa buong gabi na nagtutulak kay Uchimura bilang kanyang katulong. Samantala sa labas ang naiinip na si Ermander ay kumatok sa pintuan ni Sylphid hinihiling na may magbukas nito. Pagsapit ng umaga si Uchimura ay ganap na naubos habang si Sylphid ay nagmamalaki sa kanilang tagumpay. Pinangalanan niya ang bagong imbensyon na Rosemarine isang solong spell magic stone na magagamit na ngayon para sa mass production. Sa kabila ng walang tulog na gabi ang salamangkero ay sabik na subukan ito na nagboluntaryo kay Uchimura bilang unang paksa. Halos hindi na gumagana humingi ng pahinga si Uchimura at bukas palad siyang binigyan ni Sylphid ng eksaktong 1 oras. Dahil sa pagod kinaladkad ni Uchimura ang kanyang sarili patungo sa pintuan desperado para sa mabilisang pagkain at makapagpahinga. Bago pa man siya makaalis biglang pumasok si Ermander hinihingi kung bakit siya nagpalipas ng gabi doon. Nag-backfire ang plano niyang tanungin siya. Noon lang si Sylphid na ngayon ay nakasuot ng buong Archmage robe at nagsasalita sa isang malalim makapangyarihang boses ay nagutos kay Ermander na dalhin ang kanyang kaguluhan sa labas. Nalilito hiniling niyang malaman kung saan nagpunta ang babae ngunit iginiit ni Sylphid na sila lang ni Uchimura. Sa gitna ng kaguluhan sumugod sina Lilem at Orl tinawag sina Ermander at Uchimura. Isang napakalaking kawin ng galit na mga ibon ang umaatake sa mga kalapit na nayon at inutusan sila ng demonyong hari na tumugon. Si Ermander ay itinalaga upang protektahan ang tatlong nayon habang nakita ito ni Sylphid bilang perpektong pagkakataon upang subukan ang Rosemarine. Dinadala ang bagong device sa isang open field naghanda ang salamangkero para sa isang live na pagsubok. Habang ang ilang usiserong taga-nayon ay gumagala ng napakalapit binalaan sila ni Uchimura na umatras. Pagkatapos ay inabot sa kanya ni Sylphid ang isang batong Rosemarine at inutusan siyang magpatawag ng ball ang apoy. Kahit na kinakabahan sumunod si Uchimura na iniisip na ang bato ay extension ng kanyang sarili ang kanyang enerhiya ay dumadaloy dito. Sa kanyang pagkamangha matagumpay siyang nakagawa ng isang ball ang apoy sa tamang panahon para bumaba ang malalaking ibon sa bukid. Naglunsad siya ng ilang ball ang apoy upang palayasin ang mga ito ngunit nang ang isang ibon ay umatake ng malapitan na bigo ang aparato. Mabilis na itinulak ni Sylphid ang mga nilalang pabalik gamit ang mahika na nagbigay kay Uchimura ng isa pang pagkakataon na gamitin ang bato. Gayunpaman tumanggi pa rin itong i-activate. Matapos itaboy ang unang alon na pagpasyahan ni Sylphid na hindi kinaya ni Rosemarine ang tindi ng labanan at itinuring na kabiguan ang eksperimento. Nang maglaon nagtipon ang mga general sa isang toldoy kasama ang mga residente ng nayon. Habang pinag-uusapan nila ang pag-atake biglang sinabi ni Ermander na ang mga demi-human ay tila marupok. Bilang tugon tinanggal ni Sylphid ang kanyang helmet inilantad ang kanyang mukha at ipinaliwanag na habang ang mga taga-nayon ay mahina at namumuhay sa kahirapan na natili silang mabait at masaya. Ipinaalala nito sa kanya kung bakit siya unang nagsimulang gumawa ng mga mahiwagang kagamitan. Ipinanganak sa isang merchant elf na pamilya umalis siya sa bahay at kinuha ng mga demi-human na tinanggap siya sa kanilang nahihirapang nayon. Doon walang gumamit ng mahika at lahat ay nabuhay sa hirap.
Determinado siyang tumulong, nagsimula siyang gumawa ng mga mahiwagang device, ngunit kalaunan ay nawala sa paningin niya ang kanyang orihinal na layunin. Sa pagtingin kay Uchimura, muling pinatunayan niya na tungkulin ng isang siyentipiko na isulong ang lipunan at ang paggawa ng Rosemarine ay isang bagay na ng karangalan. Nagbabala rin siya na malamang nababalik ang mga ibon sa lalong madaling panahon na ginagawang apurahang ayusin ang device. Determinado na makahanap ng solusyon, natagpuan ni Uchimura ang kanyang sarili sa kanyang haka-haka na bar kung saan masayang kumakain si Ermander ng mga lamang loob ng luto. Sa pag-iisip kung paanong ang pagkain na dating itinuturing na basura ay mahalaga na ngayon, nagkaroon siya ng ideya. Sa halip na gamitin ang Rosemarine para sa direktang pag-atake, napagtanto niya na ang mga ibon ay sensitibo sa mataas na tunog na tunog. Sa susunod na pagkakataong lumitaw ang Cowen, naglagay siya ng 10 batong Rosemarine sa lupa at pinaandar ang mga ito gamit ang kaunting mahika upang makagawa ng deterrent frequency. Ang diskarte ay gumana pagkaladkad sa mga ibon palayo ng walang direktang labanan. Pagkalipas ng ilang araw pabalik sa kastilyo, iniulat ni Uchimura sa Demon King na ang bagong aparato ay maaaring magtaboy ng mga halimaw nang hindi naghahatid ng mga spell. Mura at epektibo, ito ay isang mainam na tool para sa pagtatanggol sa nayon. Humanga ang hari ay nagutos ng mass production para sa mga pamayanan sa kanayunan. Pagkatapos ng pulong, pinasalamatan ni Uchimura si Sylphid para sa kanyang tulong, ngunit iginiit niya na siya ang dapat na magpasalamat sa kanya para sa pagpapanumbalik ng kanyang layunin. Bilang gantimpala, niregaluhan niya siya ng combat magic device na kayang magpaputok ng 30 shot. Nagulat siya, tinanong niya kung kailan niya ito nilikha at ang sagot niya lang, "I'm a genius after all." Sabik na bumalik sa trabaho, halos hindi nagpahinga si Uchimura bago pumasok si Ermander na dismaya dahil hindi siya nag-update sa kanya. Inakusahan niya ito na nanliligaw sa ibang babae. Kinabukasan sa fictional bar ni Uchimura, iniistorbo ni Ermander ang isang bata na abala sa kanyang telepono. Inamin na naiingit siya sa kanya dahil sa pamumuhay kasama ang kanyang mga magulang at paggugol ng buong araw online. Ang batang lalaki ay diretsyong nagsasabi sa kanya na siya ay nakakainis. Noon lang napansin ni Uchimura na ang bata ay hindi nanunood ng mga anime recaps, ngunit sa halip ay namumuhunan sa mga stock at paghusga sa kanyang mamahaling relo. Hindi siya baguhan. Hindi na bigla pinilit ni Ermander na tanggalin ang kanyang hood dahil nasa loob sila ng bahay. Kapag hindi siya pinapansin nito, tinataasan niya ang kanyang boses at sinubukan pa itong alisin. Sa panunood nito, sinasalamin ni Uchimura ang ideya ng pag-alis ng hood, hindi literal kundi ang sarili niyang maingat na pag-iisip sa trabaho. Bagamat masunurin niyang sinunod ang mga utos ng Demon King at pinamunuan ng responsable, na pagtanto niyang ang tunay na paglaki ay nangangahulugan ng pagharap sa mga problema ng direkta. Determinado siyang kumilos, tumungo siya sa palengke sa kalye ng kaharian, natutuwang inanyayahan niya si Ermander. Nakikita rin niya itong kapansin-pansin sa kanyang pananamit, isang malaking kaibahan sa kanyang karaniwang hitsura. Samantala nalilito si Ermander, naalala ang pag-uusap nila ni Orl. Nang banggitin niya ang pagiging imbitado sa palengke, inamin niya na wala siyang ideya kung paano haharapin ang isang petsa. Tinitingnan ito bilang isang tunggalian kung saan ang magkabilang panig ay dapat magsuot ng kanilang pinakamahusay na sandata upang ipakita ang lakas ng kanilang lahi. Isinasaalang-alang niya ang pagsusuot ng isang bagay na matapang at nagpapakita, ngunit binalaan siya ni Orl na si Uchimura bilang isang tao ay maaaring hindi ito makita sa parehong paraan. Sa halip, pinayuhan niya si Ermander na magsuot ng mahinhin na damit at mainam na mga accessories na nangangatwiran na ang pagbibihis, kung hindi man ay maaaring makita na walang dangal. Bagamat sa una ay naramdaman ni Ermander na mas malala pa ang pagbibihis ng malinaw, kalaunan ay pinahahalagahan niya ang payo ni Orl na pagtanto nito na naging mas maayos ang pakikipagkita kay Uchimura. Sa kanilang paglalakad, binanggit ni Uchimura na ang pananaliksik ngayon ay magiging medyo madali dahil iniwan ni Ermander ang kanyang palaisipan. Nang humingi siya ng paglilinaw, ipinaliwanag niya na nagsasagawa sila ng pananaliksik sa merkado, sinisira ang mga inaasahan ng demonyo at nagdudulot sa kanya ng pagkadismaya. Ngunit mahinahong nilinaw ni Uchimura na ang layunin ay mangalap ng opinyon ng publiko upang magbigay ng inspirasyon at pagbutihin ang hukbo. Sa unang stall, agad na nakilala ng vendor si Uchimura bilang isa sa 4 na magagaling na heneral na ikinagulat niya. Ipinaliwanag ng mga ngalakal na ang mga tao na nakasuot ng kasuotang militar sa Royal Castle ay bihira at ang mga mangangalakal ay nakikisabay sa mga lokal na balita upang maiwasan ang mga sorpresa.
Kung nais ni Uchimura ng mahalagang impormasyon dapat niyang bigyang pansin ang network ng negosyante. Humanga sa presensya ng dalawang general ang vendor ay nag-aalok sa kanila ng isang espesyal na deal sa isang pares ng mga gintong tasa. Walang pag-aalinlangan tinanggap ni Uchimura ang alok humihingi ng pabor bilang kapalit. Gayunpaman pinaghihinalaan ni Armander na binibili niya ang mga tasa bilang dahilan upang iwanan ang pananaliksik at sa wakas ay aminin na ito ay isang petsa ngunit sa halip bigla siyang sinabihan ni Uchimura na umalis na nagsasabi na nakakuha siya ng sapat na impormasyon at mga sample upang magpatuloy sa pagtatrabaho. Habang naglalakad siya sa karamihan nagsusulat siya ng mga tala sa mga kawili-wiling na tuklasan huminto sa isang coffee shop upang pag-isipan ang alyansa sa pagitan ng mga demonyo ogres at minotaur na humantong sa pagpapalitan ng kultura at talento. Itinuro ni Armander ang pagtaas ng mga bagong negosyo ngunit sinasalungat ni Uchimura sa pamamagitan ng pag-highlight sa downside mga kakulangan sa pagkain dahil sa mabilis na paglaki ng populasyon lalo na ang matalim na pagtaas sa mga presyo ng gym. Naalala ni Armander ang kanyang pagtatangka na makipag-ayos sa isang may-ari ng tindahan ng gym upang mapagtanto na hindi siya kumikita. Malaki rin ang tubo ngunit inaakala ng Chimera na kinokontrol ng mga mamamakyaw ang merkado ng Jumo at artificial na nagpapalaki ng mga presyo na pinipilit ang maliliit na mga ngalakal na itaas ang kanilang mga presyo para lamang mabuhay. Iminumungkahi niya na direktang makipag-usap si Armander sa mga mamamakyaw ngunit nagbabala na ito ay isang teorya lamang. Ang guild na nangangasiwa sa mga mamamakyaw ay maaaring magdulot ng mga hamon kung makikialam sila lalo na dahil ang isyo ay nakakaapekto sa buong bansa. Higit pa rito ang panlipunang dibisyon sa pagitan ng mga demonyo at mga demi-human ay nananatiling isang patuloy na alalahanin na dapat matugunan ng unti-unti. Nang matapos ang kanyang pananaliksik isinara ni Uchimura ang kanyang notebook at ibinalita ang pagtatapos ng kanilang pagsisiyasat sa merkado. Nang mapansing mayroon pa silang libreng oras tinanong niya si Armander kung mayroon itong anumang plano. Sinimulan niyang isipin na ito ang simula ng isang tunay na petsa hanggang sa biglang huminto si Junong na dinala si Ruaid. Nang magtanong si Uchimura tungkol dito ipinaliwanag ng demi-human na ito ay isang tradisyonal na pagdiriwang kung saan ang mga tao ay nakikipagpalitan ng mga regalo sa mga pinahahalagahan nila. Nagtataka tinanong niya kung may plano si Junong na magbigay ng isang bagay sa hukbo ngunit ngumiti siya at nagbiro na hindi siya mag-abala na magbigay ng kahit ano sa isang masungit na demonyo. Biglang isang pares ng demi-humans ang lumapit sa mga general humihingi ng tulong upang mailigtas ang kanilang nahihirapang tindahan. Hinakay nila si Uchimura at ang iba pa sa kanilang food stand ipinapaliwanag na ilang taon na silang nagbebenta ng chumoso ngunit bumababa ang negosyo. Iminungkahi ng isang mangangalakal na nagngangalang Budegarian na ibaba nila ang kanilang mga presyo upang manatiling mapagkumpetensya. Sa pagtitiwala sa kanyang payo kumuha sila ng isang malaking order mula sa kanya at walang pagod na nagtrabaho upang matupad ito. Gayunpaman sa araw ng paghahatid sinabi ni Budegarian na hindi niya napagtanto na ang chumoso ay kailangang kainin sa parehong araw at tumanggi na tanggapin ang order na iniwan ng mag-asawa na may napakalaking kawalan. Nang marinig ito nagkomento si Junong na si Uchimura ay hindi lamang sanay sa mga negosasyon ngunit mahusay din siyang magluto kaya maaaring magkaroon siya ng solusyon. Ngunit si Uchimura ay nagsample ng chumoso mula sa kanilang tray at mabilis na nagpa siya na tumulong. Una binabalangkas niya ang layunin kailangan nilang magbenta ng 300 piraso ang halaga na karaniwan nilang ibebenta sa loob ng 2 buwan. Sinusuri niya ang lasa na binabanggit na ito ay kahawig ng Japanese smoking ngunit walang mga natatanging tampok. Gayunpaman ang banayad na lasa nito ay maaaring maging isang kalamangan dahil mahusay na ipinares ang mochi sa iba't ibang pagkain. Upang matukoy ang pinakamahusay na paraan upang i-market ito nalaman ni Uchimura na ang kanilang mga pangunahing customer ay mas matanda ngunit ang grupong ito ay hindi talaga nasisiyahan sa chumoso. Pinayuhan niya ang mga nagtitinda na gumawa ng bagong recipe habang pinapadala si Armander upang bisitahin ang iba pang mga tindahan para sa inspirasyon. Mamaya bumalik si Uchimura sa palengke nagtipon ng maraming tao sa pamamagitan ng pagpalo ng drum at nag-anunsyo ng kaganapan sa araw ng Ruya na nagtatampok ng mga tradisyonal na laro tulad ng target shooting, beetle wrestling at hit the mole. Pagkatapos ay ibinahagi ni Uchimura ang alamat sa likod ng Ruya de isang kwento ng isang magandang babae at isang chumoso vendor na umibig. Gayunpaman pilit silang pinaghiwalay ng isang naninibugho na hari.
Sa kabila nito nagpatuloy sila sa lihim na pagkikita sa mga gabi ng bagong buwan. Isang gabi sa isang Ruya Festival nagbahagi sila ng Chumoso at nais na magkasama magpakailanman. Dahil sa kanilang pagmamahal ipinagkaloob ng mga Diyos ang kanilang hiling ginawa silang mga bituin at hinayaan silang mamuhay ng magkasama sa langit. Pagkatapos ay idinagdag ni Uchimura na ngayong gabi ay isang bagong buwan din na hinihikayat ang lahat na ibahagi ang Chumoso sa kanilang mga mahal sa buhay at gumawa ng isang kahilingan. Nang makita ang masigasig na tugon ng publiko naalala ni Uchimura kung paano naging susi ang pagtatanong kay Genom tungkol sa araw ng Ruya at paghalo nito sa mga maligayang elemento mula sa Pasko at Halloween upang maging matagumpay ang kaganapan. Pagkatapos ay hinahamon niya ang mag-asawa na ibunyag ang kanilang bagong recipe ng Chumoso na nagtatampok ngayon ng makulay na kulay ng bahaghari. Ang mga batang customer ay sabik na bumili ng treat at napagtanto ni Ermander na ang muling pagpoposisyon sa target na madla ay ang susi sa muling pagbabalik ng mga benta. Sa paglipas ng panahon maaaring maglaho ang mga lumang merkado ngunit ang pag-akit ng bagong demograpiko ay maaaring magbigay ng buhay pabalik sa isang produkto. Ang mga benta ay pumailan lang at si Uchimura ay nangangarap pa nga na lumawak sa isang hanay ng mga tindahan ng Chumoso. Pagkaraan ng ilang sandali ang nagpapasalamat na mag-asawa ay nagpasalamat kina Uchimura at Ermander sa kanilang tulong. Gayunpaman itinuro ni Uchimura na si Ermander ay gumanap din ng malaking papel sa pamamagitan ng pagpopromote ng tindahan sa panahon ng kaganapan kahit na nakita niyang nakakainis ito kapag binanggit nito ang kanyang karibal. Idinagdag niya na ang kanyang mga pagsisikap ay nakatulong sa paglipat ng maraming demi-humans, perceptions ng mga demonyo. Bilang pasasalamat binigyan sila ng mag-asawa ng isang espesyal na koleksyon ng kulay-kulay na bahaghari na Chumoso. Habang magkasama silang nakaupo sa wakas ay isiniwalat ni Uchimura ang dahilan kung bakit niya binili ang mga gintong tasa kanina. Si Ermander na nakakaramdam ng pananabik ay iniisip kung ito na ba ang hinihintay niyang proposal. Hindi sigurado kung ano ang gagawin nagpasya siyang hayaan ang mga bagay na natural na maglaro. Gayunpaman nang nanatiling tahimik si Uchimura awkward niyang itinanong kung ano ang gusto niya habang nasa Chumoso. Walang pag-aalinlangan tumugon siya na umaasa siyang magtagumpay ang kanilang susunod na misyon. Frustrated pinagalitan siya ni Ermander dahil sa pagiging workaholic. Sa pagbabalik sa kastilyo ang Foreign Affairs Manager ay nag-uulat sa Supreme Leader tungkol sa kanyang pananaliksik sa isang kalapit na bansa na kilala bilang Land of Gold na sikat sa malawak nitong reserbang ginto. Iminungkahi niya ang pag-target sa lupain para sa kalakalan na nagbibigay diin na ang pakikitungo sa mayayamang bansa ay mahalaga para sa diskarte sa militar. Ang mga nagmumungkahi ay nag-aalok ng rosemary bilang isang mahusay na kalakalan ngunit mahigpit na iginiit ni Uchimura na ang naturang teknolohiya ay dapat manatiling lihim. Naniniwala ang Panginoon na ang kanilang mga natuklasan ay natatangi at halos imposibleng gayahin sa paniniwalang ang kanilang mga talento kasama na ang kay Uchimura ay magtitiyak sa kanilang tagumpay. Gayunpaman binabalaan sila ng Demon King na magpatuloy ng may pag-iingat dahil ang pinuno ng Land of Gold ay kilala na mapanganib. Kinabukasan inisip ni Uchimura kung paano ilang buwan lang ang nakalipas sumali siya sa hukbo ng demonyo at ngayon ay dumating na ang kanyang unang opisyal na misyon bilang isa sa 4 na demonyo. Habang naghihintay sa karwahe ginagawa niya ang kanyang huling paghahanda. Nag-aalok si Ermander na ay escort siya na nagbabala na ang Rampage King kahit bata pa at bihasa ay kilala na hindi mahuhulaan. Sinasabi ni Ruvers na minsan niyang pinakain ang isang mangangalakal sa mga buwaya dahil sa pagbebenta ng mga peking kalakal. Sa kabila ng kanyang pagkabalisa nananatili si Uchimura sa kanyang plano at umalis ng mag-isa. Si Ermander ay nag-aalala sa kanya na parang isang ina na nagpapaalala sa kanya na dalhin ang kanyang pitaka-ihinto ang karwahe kung masama ang pakiramdam at tanggihan ang sinumang inalok na mga dalaga. Makalipas ang ilang oras nakarating siya sa Land of Gold isang mataong at maunlad na kaharian. Ang hukbo ng demonyo na dating nakatutok sa mga pag-export ng butil ngayon ay naghahanap ng mataas na halaga ng mga deal sa kalakalan upang suportahan ang lumalaking populasyon nito. Alam ang kahalagahan ng kanyang misyon naramdaman ni Uchimura ang bigat ng responsibilidad nang makilala niya ang Rampage King isang batang demonyo na nakabalot ng ginto. Habang lumuluhod si Uchimura at sinimulan ang kanyang pagpapakilala bigla siyang pinutol ng hari na sinasabi ang kanyang buong pangalan at ranggo na parang iniinsulto ng pormalidad. Bagamat sinabi ni Uchimura na ang monarko ay nabubuhay hanggang sa kanyang mahirap at dominanteng reputasyon.
Sa nagliliyab na mga mata hiniling ng hari na malaman kung bakit hindi bumisita si Yuchimura ng mas maaga dahil natapos na ang kanyang probasayon sa hukbo ng demonyo ilang buwan na ang nakakaraan. Ang general ay yumuko ng mas mababa humihingi ng paumanhin habang napagtatanto na ang mga negosasyon ay isang labanan ng pangangibabaw isa na ang hari ay tumangging matalo. Sa wakas ang pinuno ay nakarating sa punto nagtatanong tungkol sa layunin ni Yuchimura. Ang general ay nagtatanghal ng napakagandang pilak ngunit ang hari na nasaktan ay pinawi ito ng kidlat pagkatapos ng lahat nag-aalok ng pilak sa pinuno ng isang lupain ng ginto bilang isang insulto. Nang hindi nawawala ang isang matalo yumuko muli si Yuchimura at naglabas ng pangalawang regalo ang Rosemarine isang mahiwagang bato na nagtataboy sa mga halimaw. Dahil ang demonyong hukbo lamang ang gumamit nito ang Rampage Kingdom ang magiging unang tagalabas na nakakuha nito isang mahalagang asset para sa pagprotekta sa mga minahan ng ginto. Agad na kinikilala ng hari ang potensyal nito na binabanggit na maaari nitong makabuluhang bawasan ang pangangailangan para sa mabigat na armadong mga gwardya. Upang subukan ng bato pinakawalan niya ang isang higanteng buwaya sa Yuchimura. Sa takot ngunit determinado pinaandar ni Yuchimura ang Rosemarine nagsisisi na ang kaharian na ito ay nag-aalok ng mga buwaya sa halip ng mga magagandang dalaga. Sa kabutihang palad gumagana ang bato tinataboy ang hayop na sa halip ay lumingon sa hari. Mabilis na tumugon naghanda si Yuchimura ng isang bowl ang apoy ngunit unang tumama ang hari na pinirito ang nilalang gamit ang kidlat. Humanga kinikilala niya ang katapangan at katapatan ni Yuchimura na pumayag na bilhin ang mga bato. Pagkatapos ay naglagay siya ng napakalaking tumpok ng ginto sa harap ng general na nagsasabi na ang bawat bar ay nagkakahalaga ng 7 milyon G. Ang hari ay nagtatanong tungkol sa kapasidad ng produksyon at ginagarantiyahan ni Yuchimura ang 200 Rosemarine sa loob ng isang buwan. Gayunpaman hinihiling ng pinuno ang paghahatid sa loob ng isang linggo na nangangako ng magagandang gantimpala kung mahusay ang pagganap ng mga tao. 3 tambak ng mga gintong bar ang itinapon sa harap ni Yuchimura habang hinihingi ng hari ang lahat ng mahiwagang bato ng hukbong demonyo. Sa pagkakaroon ng kasunduan kailangan na ngayong kumbansihin ni Yuchimura si Sylphid na pabilisin ang produksyon. Gayunpaman siya ay galit na galit ang pagmamanupaktura ng Rosemarine ay nasa maagang yugto pa rin at hindi matugunan ang napakalaking pangangailangan. Nagbabala ang Archmage na ang pagpilit nito ay maaaring makapagpapahina sa hukbo ng demonyo. Ngunit gayunpaman sinabi ni Yuchimura na ang mga mapagkukunan ay naging matatag pagkatapos mabawi ang mga nawasak na lugar na ginagawang posible na tumuon sa produksyon ng Rosemarine. Nang walang pagpipilian at ubiling sumang-ayon si Sylphid. Biglang dumating ang isang mensahero mula sa Rampage King na nag-utos ng isa pang 100 bato. Habang nagpapahinga si Yuchimura sa kanyang opisina inihahain siya ni Oral ng tsaa at pinupuri ang kanyang tagumpay sa pagkuha ng 300 Rosemarine order. Nagtataka tungkol sa halaga ng mga ito humingi siya ng mga detalye at ipinaalam niya sa kanya na ang bawat bato ay nagkakahalaga ng 500,000 G kaya ang kabuoang halaga ay 150 milyon G. Namangha ang Ober ay namamangha sa kung paano pinamamahalaan ng isang tao ang gayong kumikitang deal. Ipinaliwanag ni Tuma na ginamit niya ang anchoring effect isang psikolohikal na taktika kung saan umaasa ang mga tao sa paunang impormasyon upang hubugin ang kanilang mga paghatol. Dahil ang mga mahiwagang device ay walang nakapirming presyo sa merkado ang mga nagbebenta ay maaaring magtakda ng kanilang sariling mga rate. Sa unang pagharap sa hari ng mga mamahaling bagay na pilak alam niyang sisirain niya ang mga ito lumikha si Yuchimura ng ilusyon na anuman ang susunod ay may napakalaking halaga. Humanga ipinangako ni Oral na tutuperin ang utos. Sa sandaling iyon dumating ang isang lingkod ng Rampage King na may isa pang kahilingan na binawasan ng 100 pang Rosemarine. Ngunit naiisip na ni Yuchimura ang pagkadismaya ni Sylphid na napatunayan ng mag-cross arms siya sa kawalan ng kasiyahan. Gayunpaman sa halip na magreklamo inutusan niya ang mas maraming manggagawa na dagdagan ang produksyon. Pagkatapos ng matinding paggawa matagumpay na naipadala ang unang batch ng 200 bato. Upang higit na hikayatin ang mga manggagawa 200 pa ang ipapadala sa Land of Gold. Sa pagmumuni-muni sa kanyang opisina napagtanto ni Yuchimura na sa sandaling maubos ang mahika ng Rosemarine kakailanganin ang mga kapalit na tinitiyak ang patuloy na kahilingan mula sa hari. Nakangiti na kikinita niya ang sarili sa isang bar sa kanyang naisip na mundo na nagdiriwang kasama ang pagkain at inumin. Inaalok niya ang may-ari ng inumin na malugod na tinatanggap ang isang scotch sa mga bato.
Gayunpaman habang humihigop si Yuchimura biglang nabasag ang kanyang baso na nagpabalik sa kanya sa realidad. Sa sandaling iyon ang oral ay sumabog sa pagkawasak na taranta ang bawat order ng Rosemary ay nakansela. Nagmamadaling mag-imbestiga na tuklasan ni Yuchimura na ang isang merchant ay nagbebenta ng parehong mga kalakal sa kalahati ng presyo. Samantala nakikipag-usap si Oral sa isang craftsman na naiwan na may mga hindi nagamit na materyales at sa ibang lugar sa kastilyo. Ang mga bigong demi-human ay nagrereklamo tungkol sa mga lumang armas na sinisisi ang mahinang pagbabudget. May mga naghihinala na si Yuchimura ay nagwawaldas ng pondo sa Rosemary. Hinihimok ni Jom ang kanyang mga kasama na manatiling kalmado ngunit kumakalat ang mga bulong na ang mga pakikibaka sa negosyo ay nakakaapekto sa lahat. Ang mga mamamayan ay nagsasalita tungkol sa kahirapan sa ekonomiya ng kaharian. Nagiging mahirap ang ginto, pinipilit ang ilan na makipagkalakalan sa ibang mga pera na nakakagambala sa mga dayuhang pamilihan. Nang makita ang nakanselang order nagmuni-muni si Yuchimura sa kanyang pagkabigo, isang pamilyar na pakiramdam ng kahihiyan sa lugar ng trabaho na tumitimbang sa kanya. Determinado nag-uulat siya sa Demon Lord na inaako ang buong responsibilidad. Gayunpaman ipinaalala sa kanya ng Demon Lord na natural ang mga pagkakamali. Ang mahalaga ay gumawa ng mga pagbabago. Dahil sa lakas ng loob nagtakda si Yuchimura na humingi ng tawad sa mga pinuno ng militar, ngunit tinalikuran siya ni Yuchimura at si Sylphid na natulala sa kanyang aklat ay nananatiling walang malasakit. Habang pinag-iisipan niya ang susunod niyang gagawin, bigla siyang nahuli at inihagi sa isang sako. Ilang sandali pa nakita niya ang sarili sa labas ng kastilyo. Natarante, tumakas siya at pinipigilan ang kanyang hininga. Sa malapit inalok siya ni General Armander ng karne. Naghihinala tinanong ni Yuchimura kung sinusubukan niyang aliwin siya. Naguguluhan ngunit taos puso inamin niya na naging matulungin siya. Habang pinagsasaluhan nila ang sandali, isang demonyo ang lumalapit kay Yuchimura na pinayagan ito. Bago siya makapag-ayos, dumating si Orl na may dalang prutas na nakakasira ng mood. Mabilis na tinakpe ni Armander ang kanyang emosyon at sa halip ay tinanggap siya. Pagkatapos kumain, nakatulog ang mga babae at tinakpan sila ni Yuchimura ng mga kumot, pinahahalagahan ang kanilang pagkakaibigan. Inaalala ang mga salita ng Demon Lord, ipinangako niyang ayusin ang mga bagay-bagay. Samantala sa Rampage Kingdom, pinasasalamatan ng pinuno ang mga ngalakal na Budegarian sa pagbibigay ng mga dekalidad na kalakal sa mababang presyo. Ang tulad baboy na mga ngalakal ay nagpapatunay ng kanyang katapatan sa soberanya ng Land of Gold, ngunit pinananatiling lihim ang kanyang mga pamamaraan. Sa susunod na eksena, ipinaliwanag ng dating empleyado kung paano maiwasan ang mga paulit-ulit na pagkakamali na binibigyang diin ang pangangailangang tukuyin at tugunan ang ugat na nangangailangan ng ganap na pag-unawa sa sitwasyon. Samantala napansin ni Yuchimura na ang Rosemary ay kalahating presyo at panandaliang isinasaalang-alang ang posibilidad na may magsuri sa komposisyon nito, ngunit ibinasura ito dahil sa mga hadlang sa oras. Naghahanap ng kailan nawan, bumalik siya sa kanyang haka-haka na bar kung saan nakikipaglaro siya sa isang word game kasama ang may-ari. Biglang sumulpot si Sylphid, humihiling ng katahimikan habang tumutugtog ng gitara. Ang himig ay gumagalaw kay Yuchimura na nag-udyok sa kanya na pagnilayan ang kagandahan ng pagganap ng isang wanderer. Sa pagbabalik sa realidad, nalaman niya na ang Rosemary ay inihatid sa isang mangangalakal ng kastilyo, malamang nakapalit ng ginto mula sa lingkod ng Demon Lord. Hindi nagtagal, pumasok si Armander na dismaya dahil nabigo ang Rosemary. Katutubo ang propesyonal na pag-iisip ni Yuchimura ay nag-a-activate na tinatrato ito bilang isang may sira na kaso ng produkto. Dinala siya ng demonyo sa lugar ng pagsubok kung saan nagdulot ng kalituhan ang isang mahiwagang hayop. Ang isang taga-nayon ay nagreklamo na ang enchanted na bato na pinaniniwalaan na isang pangunahing sandata ng Demon Army ay hindi epektibo sa pag-aakalang walang banta. Ang isa pang taga-nayon ay humihimok ng agarang aksyon bago maubos ang mga supply ng pagkain na nag-udyok kay Yuchimura na mag-imbestiga. Nagreklamo si Armander na ang mga katulad na isyo ay sumasalot din sa ibang mga nayon. Sa pag-inspeksyon, napansin ni Yuchimura na nawawala si Rosemary at nag-order ng mga tseke sa lahat ng mga lugar ng pag-install. Ang bawat lokasyon ay walang Rosemary na walang mga mahiwagang bato na natitira. Bumalik sa kanyang opisina na pagpasyahan niya na kung ang mga taga-nayon ay nagnakaw lamang ng ilang, ang ilan ay maiiwan pa rin ngunit walang natitira. Tinawag niya sina Armander at Oral para mangalap ng datos sa lahat ng apektadong barangay.
Nang gabing iyon lihim siyang bumisita sa isang tahimik na nayon na nakalilito kay Armander ngunit naglalabas ng kumpiyansa. Nang hihikayat na tumahimik para maiwasang matuklasan nakita niya ang isang nakahod na figure na papasok upang nakawin si Rosemary sa lalong madaling panahon ay sinamahan ng isang kasabwat ngunit tinambangan sila nina Uchimura at Armander. Nang makaharap isang magnanakaw ang sumalakay ngunit mabilis silang ibinaba ni Armander at pinasuko ang kasabwat. Napagtatanto na hindi sila mananalo laban sa general ang mga magnanakaw ay tumakas ngunit ang pagtugis ni Armander ay napigilan ni Uchimura na tiniyak sa kanya na ang mga nakatagong pampasabog ang haharap sa bagay na ito. Samantala sa Furry Kingdom si Budegarian ang bumubuo ng hari ng isa pang kargamento ng Rosemary. Ang pinuno na humanga sa mga mangangalakal ay kinikilala ang kanyang tagumpay sa paggawa ng lihim na sandata ng Demon Army habang pinapataas ang produksyon. Si Budegarian ay mapagkumbaba na muling pinagtibay ang kanyang pangako sa kalidad. Sa paglalakad sa kaharian pinag-iisipan niya ang kanyang reputasyon bilang kapwa-propeta at mangangalakal ng kamatayan. Ang kanyang kapalaran ay nagmumula sa isang simpleng diskarte pagbili ng mababa at pagbebenta ng mataas. Ang pagkilala sa mahahalagang kalakal bago ang mga kakumpetensya ay susi. Nang malaman niya ang pakikipagkalakalan ng Demon Army sa Furry Kingdom nakakita siya ng pagkakataon. Bagamat maliit ang bansa ay pinamumunuan ng kakilakilabot na Demon Lord at kung saan siya pupunta ang tubo ay sumusunod. Ang mga ngalakal ay nabihag ng mga bihirang portable na supply ng hukbo ngunit ang pagkopya ng Rosemary ay napatunayang mahirap kahit para kay Master Cracksman. Karamihan ay sumuko na ngunit ang Budegarian isang tunay na mga ngalakal ay nakahanap ng mga paraan upang magbenta ng mga produkto direkta man o hindi. Kung imposible ang produksyon nananatiling opsyon ang pagnanakaw. Kinikilala din niya ang mga mangangalakal ng Demon Army mga smuggler man o mga nagpapaunlad ng mahiwagang repellent. Ang ilan ay maaaring tumawag sa kanya ng isang scoundrel ngunit sa negosyo ang moralidad ay pangalawa. Habang naglalakbay ang karwahe ni Budegarian ay pinahinto ng dalawang gwardya ng Furry Kingdom na nagpapatupad ng warrant of arrest ng hari. Nagawa sa harap ng pinuno nakamasid siya sa takot habang dinudurog ng hari ang isang Rosemary na bato na galit sa mahinang kalidad nito. Pinagpapawisan iginiit ni Budegarian na ito ay isang pagkakamali. Hindi siya kailanman magbebenta ng mga kalakal na may sira sa kanyang kamahalan. Gayunpaman habang kumakalat ang kidlat sa paligid ng galit na hari humihingi siya ng paliwanag. Sa loob ang mga Budegarian ay panik. Nagbenta lang siya ng mga ninakaw na bato sa pag-aakalang ito ay tunay. Nalinlang ba siya? Bago siya makasagot tumawag ang hari ng isang taong makapagbibigay linaw sa sitwasyong ito. Kay Chimera ang nangungunang general ng Demon Army na kilala sa pag-secure ng isang kasunduan sa kapayapaan sa mga Monero. Para kay Budegarian hindi maikakailang si Chimera ang pinakamalaking banta sa hukbo ng demonyo. Di nagtagal inakusahan siya ng dayuhang ahente ng pagnanakaw ng Rosemary ngunit si Chimera na ayaw na talikuran ang mga umaasa sa kanya para sa proteksyon ay nakagawa na ng isang countermeasure. Gumawa siya ng mga katulad na walang kapangyarihan na mga replika na madaling masira. Ang kaharian ng Furry na kumbinsido sa kanilang pagiging tunay ay nabigo na makilala ang mga ito mula sa mga tunay. Sa mahalagang tulong ni Sylphid tiniyak ni Uchimura ang kanilang walang kamali-mali na pagtitiklop. Kahit na ang mga siyentipiko sa una ay nagprotesta sa mahigpit na deadline sa kalaunan ay sumang-ayon sila sa kondisyon na makatanggap sila ng isang cake na sinasabing ang pag-iisip ay nangangailangan ng asukal. Gamit ang mga pahiwatig mula sa mga taga-nayon hinulaan ni Uchimura ang susunod na target ng mga magnanakaw at nagkaroon ng mga scatter replika sa mga potensyal na nayon. Dahil ang demonyong hukbo lamang ang nagmamay-ari sa kanila ang dayuhang ahente ay nagtanong kung paano nakuha ni Budegarian ang isa. Nang harapin ang hindi masasagot na katibayan na ito ang mga ngalakal ay natigilan na pagtantong siya ay nakulong. Sa pagharap sa hari siya ay gumawa ng desperadong pagsusumamo iginiit na ang lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Sa kabila ng kahihiyan alam ni Budegarian na ang kaligtasan ay nangangahulugan ng pagkakataong magsimulang muli. Bilang huling pagsisikap iniaalok niya ang kanyang kapalaran bilang pagbabayad sala ngunit hinatulan na siya ng hari ng kamatayan. Ang kidlat ay bumubuo ng isang hole sa paligid niya bilang isang napakalaking buwaya lunges. Habang pinupunit nito ang kanyang damit ang tanging iniisip niya ay ang kaligtasan. Bago umatake ang halimaw isang pagsabog ang sumabog sa loob ng bibig nito.
Nakialam si Uchimura. Dahil sa galit hiniling ng hari na malaman kung bakit lalo na't si Uchimura ang nag-ulat ng krimen. Nagpapatawag ng kambal na ulo ng dragon na kumakalusko sa kidlat humingi siya ng paliwanag. Ngunit nagbabala si Uchimura na ang pagkamatay ni Budegorian ay magpapahamak sa kaharian ng furry. Nag-aalinlangan nagtanong ang hari kung bakit napakahalaga ng isang mangangalakal lamang. Pagkatapos ay ibinunyag ni Uchimura ang sekreto ng orange powder na mahalaga para sa pagkuha ng ginto, isang mapagkukunang mahalaga sa kaligtasan ng kaharian. Ang Budegorian ay ang tanging mangangalakal na may access dito dahil ang malayong lupain ng Toki ay mahigpit na kinokontrol ang supply nito. Noong nakaraan ang mga brutal na digmaan ay ipinaglaban dahil sa bihirang sangkap na ito na nagpipilit kay Toki na magpatupad ng mahigpit na mga batas sa kalakalan. Naintriga tinanong ng hari kung paano nalaman ito ni Uchimura. Ipinaliwanag niya na minsan ay nag-imbestiga siya kung ang kanyang tinubuang bayan ay maaaring gumawa ng ginto upang malaman na hindi ito magagawa. Maraming bansa ang nagdusa noong nakaraang mga digmaan, ngunit ang Budegorian hindi napigilan ay nakipagsapalaran sa mga lugar ng digmaan upang magbigay ng tulong na nagkamit sa kanya ng titulong Merchant of Death. Ang ilang nagpapasalamat na mga bansa ay nagbigay sa kanya ng eksklusibong mga karapatan sa kalakalan, kabilang ang pag-access sa orange powder ni Toki. Ang pagkawala sa kanya ay magiging isang matinding dagok sa furry. Tinanong ng hari kung bakit determinado si Uchimura sa isang karibal na mangangalakal at maging si Budegorian ay natigilan sa kanyang pagsisikap. Si Uchimura gayunpaman ay nananatiling hindi nababahala. Ang pagtulong sa kapwa ay natural na sa kanya dahil ang buhay ay hindi lamang tungkol sa kayamanan. Natuwa, humikab at kumaway ang hari sa kanila na sinasabing pagod na siya para harapin ito. Sa pag-alis nila nagtanong si Uchimura tungkol sa kapalaran ni Budegorian, ngunit walang sagot ang hari. Sa labas na pabuntong hininga si Uchimura habang pinagdududahan siya ni Budegorian. Pagkatapos sa hindi inaasahang pagkakataon nasira si Uchimura, inamin na siya ay natakot at humiling pa na sumandal sa balikat ni Budegorian para sa suporta. Habang naglalakad sila dumating si Orl kasama ang ilang nakahod na babae na sumugod sa Budegorian, tinawag siyang ama. Natigilan lumingon siya kay Orl na nagpahayag na inayos ni Uchimura na dalhin doon ang kanyang mga anak na babae pagkatapos malaman ang tungkol sa kanyang nakaraan, kung paano niya kinuha ang mga ulila mula sa mga lugar ng digmaan at binigyan sila ng hinaharap. Sa labis na pagkagulat ipinahayag ni Budegorian ang kanyang pasasalamat. Nang maglaon sa kanyang pagtataka, binigyan siya ni Uchimura ng rosemary. Nalilito nagtanong si Budegorian kung bakit kung isasaalang-alang ang kanilang nakaraang salungatan, ngunit ipinaliwanag ni Uchimura na kailangan niya ng isang maaasahang mangangalakal upang ipamahagi ang mga bato sa malalayong pamilihan. Naantig sa hindi inaasahang kabaitang ito, nagpasya si Budegorian na magbago alang-alang sa kanyang anak na babae. Pagkatapos ay nagbabahagi siya ng kritikal na katalinuhan mula sa isang trading partner sa Demon Kings Guild. Lumipat ang eksena sa pakikipagkita ni Uchimura at Ermander sa Demon Lord na nagtalaga sa kanila ng isang agarang gawain. Ang mga presyo ng pagkain sa buong bansa ay tumaas, kaya halos imposible para sa karamihan ng mga mamamayan na makabili ng pagkain. Inutusan niya si Uchimura na humanap kaagad ng solusyon at agad namang tinanggap ni Uchimura. Habang tinatasan niya ang sitwasyon, pinaghihinalaan niya na ang kontrol ng guild sa supply ay nagpapalaki ng mga presyo kahit na hindi siya sigurado kung bakit. Iniuugnay ni Ermander ang isyu sa kasakiman at nagmumungkahi na direktang harapin ang mga opisyal ng guild, ngunit nagdududa si Uchimura na ang puwersa lamang ang makakalutas sa problema. Pagkatapos ay pinaalis ng Demon Lord si Uchimura upang simulan ang kanyang pagsisiyasat at itinalaga si Ermander ng isang hiwalay na misyon sa North. Hindi pa rin sigurado tungkol sa mga motibo ng guild, na tukoy ni Uchimura na ang pag-aayos ng isang pulong sa guild master ay ang kanyang pinakamahusay na paraan ng pagkilos. Makalipas ang ilang araw, habang naghahanda siyang umalis para sa pulong, hinarang siya ni Selphid na mukhang kakaiba. Nang tanungin niya ang tungkol sa pagbabago, ipinaliwanag niya na sasamahan siya nito, ngunit humiling na tawagin siyang Belinda dahil ang isang elf clan ay kasalukuyang humahawak ng mga posisyon ng opisyal sa loob ng guild. Naniniwala siya na ang kanyang presensya ay gagawing mas maayos ang mga negosasyon, ngunit pinahahalagahan ni Uchimura ang kilos, ngunit tiniyak sa kanya na ito ay hindi kailangan dahil ang kanyang katayuan bilang isang kinatawa ng Demon Army ay dapat magbigay ng paggalang. Gayunpaman, sa kanilang pagdating ang kanyang mga alalahanin ay napatunayang wasto.
Naiwan silang naghihintay ng 4 na oras bago tuluyang lumitaw ang Guildmaster. Nang tuluyang dumating si Viper, bigla niyang inamin na nakalimutan niya ang mga ito at hindi nagpakita ng pagsisisi. Habang pinipili ni Uchimura na palayain ito, si Belinda ay galit na galit. Sa kanyang pagharap sa kanya, nakilala niya si Viper bilang kanyang kapatid na matagal nang nawala na hindi niya nakita mula noong siya ay ipinatapon. Bagamat hindi niya nais na makilala siya muli, isinantabi niya ang kanyang mga personal na damdamin at sinabi sa kanya na may mahalagang bagay na dapat pag-usapan si Uchimura. Nagulat si Uchimura sa kanilang koneksyon, ngunit nakatutok sa kanyang kahilingan, tinitiyak ang butil habang lumiliit ang mga supply. Nagkunwaring kamangmangan si Viper bago hiniling na kung gusto ni Uchimura ng pagkain dapat siyang lumuhad at magmakaawa. Karamihan ay tatanggi, ngunit ang mga taon ng pagiging isang hindi pinahahalagahang salaryman ay nagtanggal ng pagmamataas ni Uchimura. Walang pag-aalinlangan, lumuhad siya at nagsusumamo para sa butil. Natuwa sa kanyang desperasyon, sinabi ni Viper na nagbibiro lamang siya, ngunit pumayag na ibenta ang butil sa napakalaking presyo na 50,000 ginto bawat bag. Nang walang puwang para sa negosasyon, sinabi niya sa kanila na kunin ito o iwanan ito. Sa kanyang pag-alis, nag-aalok siya ng hindi hinihinging payo kay Uchimura. Ang pagwawalang bahala ng kanyang pride ng ganoon kadali ay gagawin lamang siyang katatawanan. Nang walang mapagpipili ang alternatibo, umalis sina Uchimura at Belinda sa guild. Sa labas, si Belinda ay nakaupo na may galit na nagmumungkahi na sunugin nila ang guild sa lupa kasama ang Viper sa loob. Tinatanggihan ni Uchimura ang ideya bilang labis. Pinipilit niyang unawain ang kalmadong kilos nito pagkatapos ng gayong kahihiyan, ngunit hindi niya nakikita ang pagluhod bilang pagkawala ng dignidad. Sa halip, kinikilig pa rin siya sa revelasyon na si Viper ay nakababatang kapatid ni Sylphid. Ibinahagi ni Sylphid ang kanyang nakaraan. Ipinanganak siya sa pamilyang Lord Pent, isang angka ng mga mangangalakal na Elven, kung saan karaniwan ang pag-crossbreed sa ibang lahi dahil sa mababang rate ng kapanganakan ng mga duwende. Siya ay kalahating duwende, kalahating diwata, habang si Viper ay bahaging duwende, bahaging butiki. Ang ilang magkahalong dugong duwende na nahuhumaling sa kayamanan at kapangyarihan ay sumunog sa kanilang sariling nayon at ibenta ang kanilang mga kamag-anak sa pagkaalipin para sa tubo. Naiinis sa kanilang mga aksyon, pinutol ni Sylphid ang lahat ng relasyon sa pamilyang Lord Pent. Ngayon, kasama ang kanyang noalay na kapatid sa gitna ng krisis na ito, tumanggi siyang umatras, ngunit nagsisisi na kumilos ng padalos-dalos bago pinahintulutan si Uchimura na makipag-ayos. Itinulak iyon sa isang tabi. Nagtanong si Sylphid tungkol sa kanyang susunod na hakbang dahil hindi nila kayang bayaran ang napakaraming presyo ng guild. Habang isinasaalang-alang ni Uchimura ang kanyang mga pagpipilian, lumapit ang isang batang babae na nagngangalang Mia na humihingi ng tulong laban sa pamilyang Lord Pent. Ipinaliwanag niya na pinilit nila siyang magtrabaho at humingi ng tulong sa kanya sa paglalantad ng kanilang mga krimen. Sa paghahanap ng kanyang kaibig-ibig, si Uchimura ay sumang-ayon at dinala siya upang bumili ng maayos na damit, pumili ng isang lilang damit. Habang tinatamasa niya ang sandali, si Sylphid ay naghihinala sa kanyang mga intensyon. Inilipat ang focus, tinanong ni Uchimura kung handa siyang kumilos bilang whistleblower na agad niyang sinang-ayunan. Pagkatapos ay dinala niya siya sa isang restaurant upang marinig ang kanyang kwento ng detalyado. Inihayag ni Nayed na ang pamilyang Lord Pent ay humiwalay sa kanyang mga mahal sa buhay at pinilit siyang magtrabaho sa ilalim ng Guildmaster na sumailalim sa marami pang iba sa mga katulad na kondisyon na may maliit na kabayaran. Bagamat hindi maikakailang kakilakilabot ang sitwasyon, pinipilit ni Uchimura ang mas mahalagang impormasyon. Ibinunyag ni Nayed na kumakalat ang mga alingaw-ngaw ng paparating na kalamidad na sinasabing nagbabanta sa mga supply ng pagkain. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na ang mga chismis na ito ay sadyang ikinakalat ng guild upang magtanim ng takot na nagpapahintulot sa kanila na manipulahin ang merkado at pataasin ang mga presyo. Itinago ng guild ang karamihan ng supply ng butil at pinaghihigpitan ang pag-access upang mapakinabangan ang kanilang mga kita. Kahit na ito ay matibay na ebidensya ng maling gawain, maraming mga opisyal ng guild ay mula sa pamilyang Lord Pent at ang iba ay nasuhulan kaya walang ginawang aksyon. Ang dating isang guild na nilikha para sa kapakanan ng publiko ay kontrolado na ngayon ng pamilyang Lord Pent para sa kanilang sariling pakinabang. Plano ni Uchimura na kumilos, ngunit kailangan niya ng matibay na patunay.
Iminumungkahi ni Sylphid ang pakikitungo sa Viper sa mas direktang paraan ngunit mas gusto ni Uchimura na gawin ang mga bagay sa pamamagitan ng aklat. Minamanipula ng Viper ang mga tao sa pamamagitan ng pera kaya balak ni Uchimura na gamitin ang hukbo ng demonyo bilang kanyang countermeasure. Si Uchimura, Sylphid at Nia ay pumunta para magsagawa ng emergency audit sa guild. Napagtanto ni Viper na sinusubukan siyang i-corner ni Uchimura dahil hindi siya makatanggi sa pag-audit at kung makita nila ang nakaimbak na butil o ang mga record ng transaksyon ilantad nito ang kanyang monopolyo. Mabilis na kumilos si Uchimura upang pigilan ang Viper na magtago ng ebidensya ngunit mukhang hindi nababahala si Viper sa sorpresang pag-audit. Si Uchimura ay binigyan ng libreng paghahari kaya siya at ang isang kalapit na nayon kamakailan ay nagbenta ng malaking halaga ng butil sa guild na naging imposible para sa Viper na ilipat ito sa tamang oras. Gayunpaman nang buksan ni Uchimura ang pinto siya ay natigilan. Walang laman ang kwarto. Para bang kinukutya siya lumitaw si Viper at ang mga opisyal ng guild na tumatawa sa kanyang nabigong plano. Nang mapansin ni Uchimura ang mga skid marks sa sahig na pagtanto ni Uchimura na naroon ang butil ngunit wala na ngayon. Desperado tinanong niya si Viper kung paanong wala na ang guild ngunit ang Viper ay masiglang sinabi na ibinente niya ito kahapon isang malinaw na kasinungalingan ngunit imposibleng pabulaanan ng walang mga hindi pagkakapare-pareho sa mga talaan ng guild. Si Uchimura at Sylphid ay napilitang umatras. Pinaghihinalaan ni Sylphid na si Viper ay nagsasagawa ng mga ilegal na pangangalakal sa ilalim ng pangalan ng Lord Pen family na nagpapaliwanag sa mga walang kamali-mali na ledger. Ngunit ang mas malaking tanong ay nananatili paano nalaman ni Viper ang tungkol sa kanilang lihim na pag-audit at nagkaroon ng oras upang takpan ang kanyang mga track. Alam ni Viper na isa lamang ang posibleng impormante. Samantala pabalik sa guild natawa siya sa ginawa niyang katangahan kay Sylphid at Uchimura na pinarangalan si Nia sa pagkakanulo nito. Pinuri niya ito ngunit nanatili itong walang ekspresyon sumusunod lamang sa utos. Nagtataka kung saan niya itinago ang butil hiniling niya na maging malamig ang kilos ni Viper. Napagtanto na maaaring nagalit siya sa kanya hinarap niya ang isang pambubugbog. Ngunit siya ay nasa mabuting kalagayan at pasimpleng tinapik ang kanyang ulo na nagpapakitang inimbak niya ito sa isang caravan. Binalak niyang ibalik ito sa guild kapag ligtas na ito. Sa pagsasalita tungkol sa kaligtasan tiniyak niya kay Nia na ang kanyang mga magulang ay hindi nasaktan sa ngayon. Ang kanilang kapalaran ay nakasalalay sa kanya. Ipinanganak sa pinakamababang sangay ng Lord Pen family si Nia ay kinuha ni Viper nang humingi siya ng bagong sekretarya. Kahit natutol ang kanyang mga magulang wala silang ibang pagpipilian kundi sundin ang pangunahing bahay. Walang humpay na pinahirapan ni Viper si Nia dahil naalala ng mukha nito ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Isang araw ipinatawag niya ito at inutusan siyang mag-espie para sa kanya alam na ang kabaitan ni Uchimura ay magdudulot sa kanya ng awa sa kanya sa kabila ng anumang mga hinala. Natakot si Nia sa mga kahihinatnan ng mahuli ngunit walang pagpipilian para sa kapakanan ng kanyang mga magulang. Nang hapong iyon gumala si Uchimura sa bayan na babagabag sa paningin ng mga nagugutom at miserableng mga tao. Nawala sa pag-iisip bahagya niyang napansin si Ermander hanggang sa pinutol siya nito. Kababalik lang niya mula sa isang misyon sa Hilaga kung saan natalo niya ang 30 wyvern na nananakot sa mga nayon na ibinalik ang mga ito bilang mga trepeyo. Dahil sa inspirasyon pinuri siya ni Uchimura na ikinamulan niya ngunit nagpaplano na siya. Ang 30 wyvern na iyon ang eksaktong kailangan niya para malutas ang problema ng guild. Ito ay minarkahan ang pagtatapos ng recap ng anime ngayon.